Magandang gabi, Oriental Mindoro, ika-20 sa buwan ng Setyembre, taong 2012. Ito po ang TVNet Newsline. Sa ulo ng ating mga balita, Aksyon Barangay kontra Dengue inilunsad. OL Drops inilagak sa isa sa mga dengue hotspot barangay sa lungsod. Police Senior Superintendent Ronald De Jesus itinalaga bilang bagong Provincial Director ng Ormin PPO. Change of Command Ceremony, formal na isinagawa. Mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya sa lalawigan na sa mahigit 51,000 na. At sa detalye ng ating mga balita, mula nang mapabilang ang lalawigan ng Silangang Mindoro sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Conditional Cash Transfer ng Pamahalaang Nasyonal, libo-libong mga mahihirap na Mindoreño na ang mga naging benepisyaryo ng programa na pinapangasiwaan ng Department of Social Welfare and Development. Sa kasalukuyan, ayon kay Pantawid Pamilya Monitoring and Evaluation Officer Vandop Cesar Alverio, nasa 51,477 na ang mga benepisyaryo sa buong probinsya, kung saan pinakahuling nadagdag dito ang mga taga-bayan ng Victoria, Puerto Galera at lungsod ng Calapan. Ang population ng Pantawid beneficiaries namin ay as of September is 51,477. At ang may pinakamalaking population sa ngayon is yung satwa namin. Yun yung mga Bansud, Bungabong, Bulalakaw, Nauhan, Pola at Mansalay na may total population na 24,522. Yung bago namin yung Set 5 na ang bayan nito ay Puerto Galera, Calapan City at saka Victoria na may total population na 8,242. Samantala, dahilan sa may mga katapat na kondisyon o responsibilidad ang pagiging kabilang sa conditional cash transfer, masusing minomonitor ng DSWD kung nakakatupad sa mga kondisyong ito ang mga benepisyaryo na ayon kay Compliance Verification System Focal Lyle Christine Escueta ay nakatuon sa edukasyon at kalusugan. At may mga pagkakataon niya na walang natatanggap ang isang pamilya dahil hindi sila nakatupad sa mga naturang kondisyon. Ang programa po natin, meron po siyang mga unique conditions on education and health. So, sa education, ang kailangan lang po nila ay makapag-comply sila ng 85% attendance sa school per month po yun. And for health naman po, we have 3 conditions naman na hinihingi, which is all or nothing. Ang una po doon is yung 0 to 5 years old na health visit, yung sa deworming po natin, yung pag-avail po ng ating mga 6 to 14 years old na beneficiaries na nag-aaral sa elementary ng deworming tablet, and yung pag-attend po nila ng monthly FDS. Meron po mga pangyayari na ang isang household ay walang nare-receive kapag hindi po sila nakapag-comply sa hinihinging conditions natin sa health and sa education. So, kapag po ang pareho po niyang hindi na-comply yun, yung sa education and sa health, wala po siyang marireceive or sa yung tinatawag po natin na not in the payroll list. Dahil naman sa hindi maiiwasan ng mga reklamo mula sa mga benepisyaryo, ayon kay Grievance Redress Officer Christopher Arthur Alberto, 4 na mga reklamo ang kalimitang dumarating sa kanila, kabilang na ang kulang ang natatanggap na grants o wala sa payroll list, misuse of grants, inclusion errors at exclusion errors na agad naman nilang tinutugunan. Ang most common complaint po na na-receive namin from our beneficiaries, of course, is yung lower grants or lower entitlement and not in the payroll list. Misuse of grants. Yung grants po natin, of course, dapat lang siyang gamitin for education and health purposes only. And pag yung mga benefits, nahuli natin na nagsusugal, umiinom, or hindi nagagamit ng tama yung grant, meron tayong mga sanctions. We also receive complaints of inclusion error. Yung pong mga beneficiaries na higit na may kaya na ay napasama pa rin sa programa. Yun po, tinutuglan po natin yan, binavalidate natin sa area. Yung tinatawag namin exclusion error. May mga tao po na hindi napasama sa 4Ps. And sa tingin nila ay karapat dapat po silang mapasama.
Inihayag naman ni Pantawid Pamilya Provincial Link Amaridel Rodriguez sa taong 2013 ay madaragdagan ang bilang ng mga beneficiaries na kinabibilangan ng mga katutubo. Based on the pronouncement sa aming Secretary, DSWD, si Secretary Sulaiman, nagsabi siya na by 2013 meron tayong panibagong set of batches for Pantawid Pamilya beneficiaries. So, sila ay kailangan compose sila ng ating mga IPs, yung indigenous people or our Mangyan brothers. This year, may lumalabas na potential ben na about 1,286 potential beneficiaries. And we had registered 906 beneficiaries. Sa uli paliwanag niya na kada 2 buwan sila magbibigay o nagbibigay ng grant sa pamamagitan ng Land Bank dahilan sa naglalaan sila ng panahon sa monitoring kung saan malalaman kung magkano ang matatanggap na halaga ng bawat benepisyaryo at binigyan din rin nila na ang Pantawid Pamilya o Conditional Cash Transfer ay programa ng national government para sa mga mahihirap na Pilipino. At pagbabalik po ang TVNet Newsline, makalipas lamang ang ilang paalala. Kasi kumabit. Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pagpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Bilang pagsunod sa direktiba ng National Police, gayon din mula sa Region at Provincial Office sa pangunguna ni Team Leader, Police Senior Inspector Josephine Canciller, isang checkpoint ang ikinasa ng City PNP sa bahagi ng Santa Isabel C5 Road sa lungsod. Layo ng masusing pagsisiyasat ang maiwasan ang krimen patungkol sa riding in tandem at masiguro na nasusunod ang mga batas trapiko. Ayon na rin sa mga kapulisan, kadalasan umanong paglabag ng mga motorista ang mga kawalan o hindi pagsusuot ng helmet, expired na lisensya at rehistro ng kanilang sasakyan. Sa panayam kay PSI Josephine Canciller, pinabatid niya na ang police visibility at checkpoint ay upang mabawasan ang mga paglabag at krimen sa kalunsuran. Sa huli, dagdag pa ng opisyal na dapat ay may kaukulang kooperasyon ang mga motorista gaya ng pagsunod sa batas pangkalsada upang maiwasan ang abala at anumang bayulasyon na maaaring maipataw sa kanila. Sa panahon ito, hanggat maaari, tayo po'y makiisa sa ginagawa ng Spider-Man. Maglalagay po ng sticker at hanggat maaari po maging responsabling nagmamayari ng isang motorsiklo. Para po para nito sa inyo, ma-prevent natin yung mga motorcycle in tandem na mga kriminal. Sa iba pang balita, matapos ang mahigit na 2 taong pagsaserbisyo sa probinsya bilang Provincial Director, formal nang isinagawa hapon ng ika-19 ng Setyembre ang Change of Command Ceremony ni PD Police Superintendent Anthony Alcañeses sa bagong itinalagang Provincial Director ng Ormin PPO na si Police Senior Superintendent Ronald De Jesus. Kaugnay nito, isang maikling programa ang idinao sa conference room ng Ormin PPO kung saan personal na dumalo sa gawain sina PRO Mimaropa, DRDA General Edgar Layon at DRDO Police Senior Superintendent Dennis Peña na nagbigay ng isang pagbati at pananalita para sa lahat
at kina outgoing PD Alcañeses at sa bagong halal na opisyal na si PD De Jesus na sinaksihan ng mga Chief of Police ng lalawigan at iba pang kapulisan. Laman ng mensahe ni outgoing PD Alcañeses ang walang sawang pasasalamat sa pakikisa at pagsuporta sa mga programang isinakatuparan niya sa kanyang termino habang ang pakikisa at pagsuporta rin ang naging sambit ni PD De Jesus para sa mga kapulisan ng Ormin PPO. Sa isang panayam kay PD Ronald De Jesus, sinabi nito na bagamat uunahin niya ang pakikipag-usap sa kanyang mga tauhan at paglilibot sa kanyang nasasakupan, ipagpapatuloy pa rin niya ang mga programang nakalatag na sa probinsya kung saan asahan umano na gagampanan niya ang kanyang magagawa bilang bagong provincial director ng Silangang Mindoro. Ako sa mga dapat pasalamatan. Yung ating mga boss dito sa regional office ng PNP, Mindaropa. Si Pungulo ni Chief Superintendent Hikman at siyang bumubuo ng command group. Siyempre kay Governor Mali dahil sa pagtanggap sa akin. At ang plano natin, siyempre, i-assess ko muna yung mga performances na ating mga Chief of Police at kung mayroong dapat na baguhin or improve, gagawin natin agad. Lahat naman nabanggit mong programa, naka-angkla yan dun sa aming programa ng PNP. So lahat yan tutuloy natin. At kung may innovations man, kung nakikita ko depende sa particular na lugar, kung anong akma ang magiging mas maganda o mas epektibo na crime prevention programs natin. Success ng mission ng PNP, ano yan, magdidepende parati yan sa pakikipagtulungan ng community. Yun ang develop natin ng staff. Community and police relation. Samantala, bago pa man maitalaga bilang PD, pinamahalaan ni Police Senior Superintendent Ronald De Jesus ang Regional Public Safety Battalion ng Riyon kung saan siya ang battalion commander dito. Iba pa mga balita makalipas lamang ang ilang paalala. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, isa na sa isyong kinakaharap ng lungsod ang patungkol sa illegal na droga kung saan sa naging panayam ng Newsline team kay City PNP Chief Police Superintendent William Destura, isa sa patuloy nilang tinututukan ito kung saan asahan umano ang mas mahigpit upang pagbabantay ng otoridad sa pagpasok ng Yuletide season. Matatandaan naman na minsan nang nakamit ng syudad ang titulong pagiging drug-free city sa isinagawang press conference sa Sangguniang Panlungsod. Aminado ang alkalde na ikinalulungkot niya ang muling paglipana at pagsulputan ng iligal na droga sa lungsod kung saan bagamat ang PDEA at PNP ang lead agency sa ganitong operasyon, ipinahayag nito na buo ang pagsuporta ng lokal na pamahalaan upang tuluyang masawata at maibalik sa pagiging drug-free city ang Calapan. Proud tayo na drug-free natin for 3 years, 9, 10, 11. Eh ngayon, may mga demonyo na pumasok dito. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi ako natutuwa, pero minahuhuli. Ang sabi ko nga, ayun, lagi off the record. Minagyan po sa akin, parang nakargahan daw. Sabi ko sa mga taga-Pilihan Police, pag naman ang sentiment, naman habang buhay na yung maging buhay. Pero pag tarantado, kahit walang dala, kargahan yun. Hindi, ako tapatan para madala-dala na yung mga pinamahan ng bulong na yan.
Pero sinasabi ko lang po sa inyo na kami po sa city government, even though ina-assume ko yung responsibility dito. Sinasabi ko sa ina-assume ko yung responsibility because at one given time, we were able to make this city drug-free. Ina-assume ko kahit there is a lead agency on this, there's another lead agency, PNP, and both of them are national. Tutulungan na lang namin dito sa city government. Although sila yung naka-frontline, ina-assume ko and we will act accordingly para maibalik natin sa status of drug-free. Sa ibang balita, dahil sa mataas na kaso ng suspected dengue cases sa lungsod kung saan isa sa mga itinuturing na hotspot ang Barangay Camille Mill, inulusad ng pamahalang lungsod ang Abakada o Aksyon Barangay kontra Dengue sa naturang pamayanan, partikular na sa sitio Viva Pag-asa. Umaga kanina, 20 ng buwang kasulukuyan, pinangunahan ang aktibidad ng City Health and Sanitation Department sa pamumuno ni City Health Officer Dr. Lisa Lianto. Katuwang ang Sangguniang Barangay sa pangunguna naman ni Barangay Captain Redempsi Fraire. Dumalo rin sa gawain Sangguniang Panlunsod Committee on Health, Chairman, Councilor Edel Ilano, ilang mga residente at VHWs ng barangay. Upang magkaroon ng sapat na kaalaman ng mga mamamayan hinggil sa dengue at sa lamok na nagdadala ng nasabing sakit, sumailalim sa orientasyon ng mga ito na sinundan naman ng aktwal na paglalagay sa mga kabahayan ng mga ovicidal, larvicidal o OL traps na ibinigay ng DOST sa DOH-4B kung saan tig-2 OL traps ang inilagay sa bawat bahay. Ayon kay City Health Officer Dr. Lisa Lianto, maliban sa OL traps, bahagi rin ng kanilang programa ang pagpapalakas ng Barangay Dengue Brigade at linggo-linggo aniyang magmomonitor sa lugar kung saan inaasahan nilang magbubunga ng maganda ang nabanggit na gawain. Hindi marami kami expectation dito kasi OF lang tayo, parte lang siya ng ginawa namin. Ang mas importante dito yung na-activate namin yung Barangay Brigade na after 1 week na pagbalik dito, hindi lang yung OL traps ang titingnan, kundi ang titingnan din dito, baka nga yung OL traps ay meron, pero meron pa rin tayo mga posibleng positive na lalagyan na may mga reticular. I-expect namin after a month, ay makikita namin kasi mapapansin mo meron din kami na survey form na halos lahat ng may OL traps negative na yung larval survey. Pasasalamat naman ang mensahe na ibinigay ni Barangay Captain Redempsi Fraire na ipinakita ang buong kooperasyon sa CHSD sa pamamagitan ng pagpapasa ng ordinansa ng barangay na nagpapahintulot sa monitoring na gagawin sa bawat kabahayang may OL traps. Papasalamat kay Dr. Lianto kasi dito nagpa-launching ng pilot barangay dahil ito nag-hotspot ng kontra dengue. Ako ay nag-meeting ng agent meeting sa agency at nagpapasa ako ng isang resolution o ordinansa. Sabi niya na lahat ng bahay-bahay ay pwedeng pasukin ng BSW o volunteer para kayo mapagtulot malinis, para may iwasan na itong lumalagangad na itong lamok na ito para mapuksa. At nagkakamayawan niyo si Malis na. Sa huli nilinaw nila na walang dapat ipangamba lahat bagamat marami ang naitatalang suspected dengue cases sa lungsod dahilan sa ang pangunahing susi pa rin upang mapuksa ang nasabing sakit ay ang panatiling malinis ang mga tahanan, lalo na ang mga imbakan ng tubig at ang pagiging maagap ng bawat mamamayan sa pamamagitan ng pagpapakonsulta sa pagamutan sa oras na makaranas ng 2 o 3 araw na lagnat. Tampok ang iba pang mga balita sa pagbabalik lamang ng TVNet Newsline. Future of energy saving. The new Panasonic air conditioner, now with EcoNavi. It monitors activity and directs airflow to only where it's needed to reduce waste. It also adjusts to changing conditions to save even more. It just takes one touch to change the future. Panasonic lets you enjoy the life that you deserve. Live easily, comfortably, and in style. Panasonic understands you, your lifestyle, and your environment as it innovates to give you all that you want and all that you need.
sa taunang aktibidad, umarangkada na ang ilang mga aktibidades sa selebrasyon ng intramurals ng Jose J. Ledo Jr. Memorial National High School, kung saan maliban sa mga larong pampalakasan, tampok sa gawain ng pinakahabang Search for Mr. and Miss Intrams 2012. Hapon ay 19 ng Setyembre ng 8 pares ng mag-aaral mula sa iba't ibang grupo ang nagtagisan sa pagrampa sa entablado na pinatingkad ng kanilang iba't ibang kasuotan na tunay na hinangaan at ikinasiyan ng kanilang kapwa estudyante at iba pang manunood. Sa ginanap na patimpalak matapos ang naging pagpaparangal sa mga minor awards, tinanghal na second runner-up sina Charles Dominic San Agustin at Carla May Caringal. First runner-up naman sina Lisette Ann Bueno at Christopher Cortuz, habang nasungkit nina Julian Larry Kiambao at Hannah Faith Saab ang nasabing titulo. 20 ng buwang kasalukuyan naman ang ganapin ng maingay at masayang cheer dance competition na nilahukan ng mga piling mag-aaral mula sa bawat grupo kung saan gaya ng inaasahan, todo bigay ang mga ito sa pag-indak upang maipamalas ang kanilang angking galing sa pagsayaw. Yan po kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais yung iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Maaari rin mag-log on sa www.chamaravision.net at ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Jake Viray na nag-iiwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Maraming po salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.